Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po makikisubaybay tayo sa kabubukas pa lang kahapon na malakasang European Team Chess Championship na ginaganap po ngayon sa Batumi, Georgia. Alam naman natin kung gaano kalalakas ang mga European countries sa chess. Parang Olympiad na rin ito sa lakas mga kamatsas. Ang daming super GMs dito. Kabilang na ang fresh champion ng Grand Swiss na si Anish Giri. Ayan, at mula sa team ng Netherlands. Ginaganap po ang European Championship nila sa Batumi, Georgia. Nagsimula kahapon at matatapos ng October 14. At ito po ay Swiss system, no? Ibig sabihin kung ano ang score ng team mo, yun din ang score ng team halos ang magpapanapat, no? Habang tumatagal, lumalakas ang team na kalaban. Ang time control po nila ay classical. Nako, super long game. One game per day lang. Pinangungunahan ng Team Netherlands. Ayan, gusto ko yung laro ni Giri ngayon kasi katsa-champion lang sa Grand Prix Swiss Ayan ito po, may average sila na 26.72. Tingnan nyo kung gaano kalakas ang team average niyan. Pangalawa si Van Forest, Warmerdam, El Ami at Loic Van Welly. At pumapangalawa naman po sa lakas ang Germany, pinangungunahan ni Vincent Keimer at nag-second place sa FIDE Grand Swiss na si Matthias Blue-Boom na pumasok din po sa FIDE candidates. At ang pangatlo naman Hungary, pinangungunahan ni Richard Rapport, Peter Leko, ayan po, and Azerbaijan, pinangungunahan ni Shakhriyar Mamedyarov at sa England naman na si Michael Adams. Grabe, naglalaro pa rin si Adams ngayon Legend. Yan po ang format nila grabe katagal, long game talaga. Prices po nila, tingin ko yung bansa na po ang magbibigay sa kanila ng incentive. Kasi ang nakalagay dito, will receive caps and gold, silver and bronze medals. And sa best performing players in each board, no? Yung board 1 to 4. Ayan, location po nila napakaganda sa Batumi. Sana meron din tayong Asian Championship, no, na team. Pero mas malakas di hamak ang Europe, talagang matindi yan. Yun nga lang po, hanggang ngayon, wala pang Team Russia dito, no? Sa Europe, dati nakakasali ang Russia Pero yung ibang players ng Russia, mga naka-migrate na sa iba-ibang European countries. Kaya halos nandito rin po yung mga malalakas na Russians. Okay, simulan po natin. Laro ng Netherlands. Board 1, laro ni Anish Giri. Black po dito si Giri, binaliktad ko na po mga kamatsas kasi gusto ko yung tinira niya Sicilian Najdorf. Sicilian Najdorf player din kasi ako Tinapatan siya ni Grandmaster Arkady Naidic. Ang team po nila ay Bulgaria. Okay. Nag-E4, C5 si Giri. Ito na po no yung tinatawag na Sicilian Najdorf. Ayan, bata pa lang po ko, talagang gustong-gusto ko yan. Kasi mga preparasyon ni Kasparov, mga laro ni Bobby Fischer, yan ang inabutan ko nung bata ako Bishop G5. Ito ang pinakamatandang panlaban sa Najdorf, yung Bishop G5. Mainline na mainline talaga yan. At nag-Knight BD7. Ayan, tinitira ko din to. Pero normal po dito na line yung simpleng nag-E6 lang. Dito Knight BD7 muna. Nag-Queen E2. Ayan, interesting variation by Naidic. Dito po kasi ang common, yung nagbi-Bishop C4, o kaya F4, tapos bago mag-Queen F3, naka-F4 muna, tapos nagka-castling queen side. Yan ang theory or theoretical pattern. Pero dito, nag-Queen E2. Gusto ka agad mag-castling pagka ganyan. Nag-H6, paalis muna sa Bishop at Bishop H4 at dito nag-G6 para mag-Bishop G7. Nag-F4 na para may pang-pressure na paparating, mag-E5 yan, mangi-istorbo kagad yan, pinigilan kagad ni Giri. Obligado na pong pigilin kasi talagang pag nakaganyan yan, ang lakas Kinapture, capture, at nag-castling lang. Aba! Woo! Grabe, mainit kagad. Kinaslingan kagad ng puti, nag-sacrifice ng knight sa gitna. O ano kaya? Kakainin ba yan o hindi? Parang ang sarap kainin Pero nag-Bishop G7 lang si Giri. Alamin muna natin ang nasa likod. Kapag kinapture yan, ito po gagawin. Mag-rook takes D4 lang. Grabe, biglang tatahimik lang. Wala bang ibang tira? E5 na. Dalawa, no? Rook takes or E5. Pero mas gusto ko yung E5. Yan talaga, pangsugod gagad yan. Ayun. Na hindi makaalis ang knight na kapin. Pagka naman nag-G5, ka-capture and check pa. Okay. Yan po, no? Kaya hindi na pinansin ni Giri, nag-develop na lang siya para may mabilis siyang castling. Nag-Knight F3,
nag-queen A5 muna. Tingnan niyo po kung ganong nililigalig kagad ni GM Naiditch, no? Kasi pag nag-castling, may knight takes E5. Ang daming pangligalig eh. Ayaw mo nang pakaslingin eh. Queen A5 para iwas na rin sa D-file. King B1 para masecure yung suporta ng A2 din, ano, kasi may pressure sa A2. At yan po ang lumalabas na novelty ni Naiditch. Kasi ang old line na nakatala pa, nakarecord pa ay G4. Tapos mag-G5. Okay? O, balik tayo dito sa King B1, novelty. Wala na sa libro, nag-castling si Giri at nag-knight D5. Kung ako po ang titingin, mukhang malakas na para sa akin. Siyempre, centralize the knight. Pag kinapture naman, may tore. Parang napaka powerful, no? Pero bad move sa computer. Dapat daw po is G4 pa rin. Grabe, no? Bakit? Ano idea? Sacrifice yun eh. Pag kinapture, bishop E1 lang. Naku, malalim, malalim. Oo nga, no? Pag knight D5, may threat doon sa queen. Paano kung gumanon lang o bumalik na? Pag bumalik, may knight H4. Ay, ang lalim. Ang sakit sa ulo ng ganitong line na ganitong datingan. Masakit sa ulo. Oh, balik tayo pero nag-knight D5 dito. Si Naiditch at kinapture na capture and nag-B5. Ayon, para matakpan yung pagkakatreat sa Reyna. Tapos pagka naialis na yung queen, halimbawa queen C7, kahit papano, nakaporma na yan. Yang pawn, may pang pawn storm na mamaya. Nag-queen E3, umislog lang dito si Naiditch para pakawala naman ang development. Naiipit kasi yung bishop eh. Knight B6, tineret ang tore at binigyan po ng bad move dito si Giri. Dapat daw po tira is rook E8. Rook E8 lamang, okay? Extra support sa E5. Kasi nung nag-knight B6, ayun, rook takes E5. Okay, pag kinain to, kain, pa-quality down, ano, malalim din ang tira ni Naiditch siya. Rook takes E5, yun nga lang po, natumbukan eh, oh. Knight A4, good move eh. Kumbaga, hindi naman pala pwersadong kainin kagad on time. So, pag umalis ang tore kasi may knight takes B2, ayun, oh, tagos ang atake sa B2. Okay, kaya malakas yung knight. Nag-bishop E1 natin ni-ret ang queen, queen to D8. Ayan, dito daw po ang mas mainam ay queen C7 lamang. Mas mainam daw yan. Pero sumagad eh, queen D8, natempuhan lang, and then nag-queen E7. Okay. Tapos bishop B7, mga ganon-ganon. Nag-E5, another good move by Naiditch, and bishop B7, rook D1, at nag-rook D8. Ayun. Oh. Parang normal lang, mga kamatsas, parang normal. Sa akin, parang wala namang bad move dapat dyan eh. Pero sa computer, dapat daw is rook FE8. Yan ang accurate. Rook AD8, balik tayo. Bishop E2 si Naiditch, kinapture, capture, and nag-rook E8. Pinilahan para kuhanin na yung pawn. Nag-rook F1 lang. Kasi kung kakainin, kain. O kasi baka mag B3, alis yun, tapos may bishop C3. Ang lalalim ng bitawan nila, no? O, binibigay yung pawn E5 eh. Pero nag-bishop D5 lang si Giri. Kumbaga, wag muna magmadaling kuhanin yan. Pahinugin muna. Yan, mga pahinog technique. Nag-A3. Okay. So, dito naman, bumad move uli si Naiditch. Pero, parang makaiwas lang sa pressure. And then, may bishop B4 ako nakikita eh. Oh, para may suporta na yung bishop eh. Kaya nag-A3. Pero sa computer, bad move. Dapat daw po ang tira ay bishop A5. Naku po, kalalim naman ng bishop A5. Ang lalim. Diyan lang pupunta. Pagka ganito, baka mag-B3. Para di makabalik yung knight. Pag nag-knight C5 kasi may bishop B4, tuhog. Kumbaga ilagay muna doon para di malalim talaga. Unang-una, hindi pala maka-knight B6, may queen. Lalim ng tira ng computer. Balik tayo sa A3 na ginawa ni Naiditch. At nag-queen C7. Naku, Salbahiski. May mga ganong threat. Queen F2 para may suporta yung tore at kitang-kita po ang lubos na pagkaangat ng evaluation bar ni Giri. Ayan, dapat daw po ang tira is B3 na para walang queen C4. At the same time yung B3 mapapaalis pa, or manu-neutralize pa yung knight. Pero talagang nag-queen F2, ayun, hinayaan na maka-queen C4.
Papasok talaga yan doon. B3, pasok ang knight. Ayun ang nangyari. So dito po mas lumiwanag ang lamang dito ni Giri kasi bishop pair sa kanya, weak ang pawn e5. Imagine niyo po pag kinapture yun, may capture dyan, aray ko. Paano yan? Parang magkakaroon ng unstoppable mate. O di ba may mga ganon? Nag-queen e1 kaya agap-agap dito si Naiditch na i-queen to queen para mawala na yung mga ganong dangerous na mating attack. Siyempre, nasa attacking side si Giri, iwas sa palit-palit. Okay, yun po lesson nun. Kung kayo po nasa attacking side kayo, no, kayo yung nagbibigay ng pressure sa position, iwas muna sa mga palit-palit para hindi ma-relieve yung kalaban. Nakaka-pressure kasi pagka ganyan eh. Oh. May butas na yung dark squares eh. Queen D2, tineret ang bishop. Nag-rook D8 muna. Ayan. Islog muna. Queen E3. Okay. And nag-A5. So, ito na pong A5 ay total, wala pa namang magawa ang puti. Kumbaga, ano lang. Slow idea pero makakapagpabukas yan ng king side. Slow pero dangerous. May A4. Oh. Naku po. Grabe. Expose yung king dyan. Nag-bishop E2 at dito po mga kamatsas, ayun, natumbukan ni Giri ang good move. Nag-rook C1, depensa, and nag-B4. Okay. Kala ko nga A4 eh. O pero nag-B4, in A4, obligado. Kasi po kung kakainin yan, mga kamatsas, eh magkakaroon ng potential strong attack sa A file. Kaya, nag-A4 na lang para kahit papano manatiling close. Ayun, sinimplify na dito. Kinapture na yung knight capture and then bishop takes E5. So bagamat libre yung pawn sa H6 pero hindi pwede dahil mawawala ng bantay yung C3 square. Imagine niyo po capturein yung libreng pawn, may ganon, araygo. Wala nang pang-awat sa mating net. Nag-bishop A6 muna, rook D8 ilag, at nag-bishop C4. Ayan, para talagang walang kapasok-pasok doon, hinarangan ng bishop. Nag-bishop F4, yun lang po. Tinuhog na ni Giri yung queen at torre, nag-queen E4. Ayan, dito kasi ang idea, pagka queen E4, may threatening queen takes G6. Imagine niyo po, hindi makaka-capture yan kasi may bishop. Pero dito, may opportunity na to take the rook on C1. Ang lesson dito, na makukuha natin sa part na to, makikipagsabayan ba tayo? Kakapturin ba yan? Ipapasabay natin or kailangan munang gawa ng remedyo, gaganon muna or kung anong remedyo ng black dyan para walang queen takes G6, bigyan ko kayo ng kaunting sandali. Tiyak si Giri nag-analyze dito, tinimple niyang mabuti ang mga bagay-bagay sa decision na to, critical position to eh. Okay, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Tinuluyan lang ni Giri and nag-resign na po si Naiditch. Bakit? Kasi po, obligado, king takes lang yan. O di quality, sabay king G7. So wala na. Malinis na malinis, magku-queen D6 na yan, check, tapos queen to queen, wala na pong kalaban-laban dito ang puti. So bakit hindi pwedeng sumabay ng queen takes G6? Kasi after king F8, kakainin na yung queen, nakailag na sa pin. May problema sa queen. Wala namang capture, may bishop. May tempo di ba? Halimbawa, manuot dyan para may kalikalikot. Mukha lang pong may kalikot yan pero pag iwas ng for example bishop F4, wala na po. Pag check dyan, angat lang. Walang patutunguhang maganda na mabisang atake. O yan, check na doon. Ganon and then bishop E5, double pa. O kaya kung pupunta dito, king A2, magku-queen E5 lang, ipakain pa yan po na yan and then king D6. Pag chumek dito, wala nang check. Pero yan na po yung kasunod. Ayan. May mga ganyan diskarte na tipong bibigyan natin ng checks yung kalaban pero make it sure mauubos din yung check. Pagkaubos ng check, ano naman ang pangsangga niya sa tindi naman ng atake mo. Ibig sabihin, bitin ang atake niya, bitin ang panggulo, pero yung atake mo naman wala siyang pangsangga. So may mga ganong diskarte po sa chess na kailangan nating matutunan. Yan. So malakasan po ito. Susundan natin itong European team na to, no? Kasi long game pa to, mga kamatsas. Mabibigat ang bibitawang tira dito. At hindi biro ang tournament na to. Kinukonsidered ko pong parang Olympiad na rin. Kasi karamihan ng mga malalakas sa Olympiad nandito na team eh. Ito po yung kanilang standing, mga kamatsas, para may idea tayo.
So sa results, ayan, nangunguna ang Netherlands. Nakascore sila ng 2 points for win eh. Match point 2 points eh. O pero sa tiebreaker, ibig sabihin tatlong panalo sila, isang tabla lang ang kalaban sa 4 boards. O ayan. So Italy, naalala ko si Fabiano Caruana, no? Parang alam ko dating Italy yan eh. Nalipat lang sa USA. Iniwan niya yung Italy. O ayan, ang lalakas. So, tinan niyo yung mga lineup. Ukraine, Spain, Switzerland, Germany, Montenegro, Armenia, Poland, England, France. O, ang lalakas niya na. O, ayan o. Teka muna, sa France ba? Nandito ba sila ano? Andito ba sila, naglaro ba si MBL? Saka si, sino nga ba to? Yung paborito ni Magnus, nakalimutan ko. Perusia? O yan po, no? Ang dami niyan. Puro malalakas yan. Kung pwede lang sumama Team Philippines, ang ganda sana eh, no? Pero believe po ako dito, malakasan po talaga pag Team European Championship, malakasan ito. Hindi biro ito. Karamihan dito mga super GMs yung top boards. Okay po, susubaybayan po natin to, especially mga laro ni Giri dahil fresh champion ng Grand Swiss yun at siguradong papasok na yan sa candidates. May upuan na sila, no? At sisilipin din po natin pala, ano ba nangyari sa laro ni Matthias Blueboom? Parang hindi pa naglaro si Matthias Blueboom. Pinapahinga muna sa mga crucial games na lang, ano? Oh. Pero talo Germany sa Denmark. Nadali sila ng Denmark pala, oh. Upset sila, oh. Oh, yan po mga kamatyas. Abangan natin. Baka maglalaro na si Blueboom kasi pasok din sa candidates yun eh. Yan po mga abangan natin sa Pandaigdigang Chess mga kamatyas. Ano man po ang inyong suggestion, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.